Hello po, ako po si Tutor Sunny at ngayon ay magsosolve tayo ng Morpho Helenor Octavia. Gagawin po nating 7 part yung video na to. So, part 1, yung introduction. Ito na yun, ginagawa na natin. Part 2, bubuuin natin yung kalahati ng edge pieces. Ito yung main edge piece, ito yung extension niya. Okay, so bubuuin natin yan sa part 2. Sa part 3, bubuuin na naman natin yung dalawang outer shells. Gagawa tayo ng leaf kapag nabuo yan, leaf na. Tapos, sa part 4, bubuuin natin yung center. So, mga centers niya. Tapos, sa part 5, pagsasamahin natin yung dalawang edge pieces na nabuo natin. Tapos, na parehong kulay, ganito. Tapos, ilalagay sa tamang pwesto niya. Ganito siya. Tapos, so, yung susunod na part, ang gagawin natin, pagsasamahin natin yung mga dahon or leaf. Okay? Ilalagay natin sa tamang pwesto niya. Tapos, yung huling part, yung part 7, aayusin natin yung lahat ng corners niya, yung permutation at saka orientation. Okay? So, ngayon, ito, para lang siyang 2x2x2 na Rubik's Cube. Kung marunong kayo ng 2x2x2 na Rubik's Cube at saka ng Curvicaptor, so mabilis nyo na itong masosolve. Okay? Para lang siyang kombinasyon ng Curvicaptor at saka ng 2x2x2 na Rubik's Cube. So, 6 ang kulay niya. Okay? 6 yung sides. Tapos, yung color scheme niya parang sa regular 2x2x2 na Rubik's Cube din. Ang ibabaw ay yellow. Ilalim puti, ang harapan ay blue, ang likuran ay green o yellow-green, ang kanan ay red at ang kaliwa ay orange. Tapos bawat side niya, meron siyang center. Yung center niya actually 2x2x2 na Rubik's Cube lang yan. Okay, kaya lang pabilog yung loob niya. Mamaya bubuksan natin, papakita ko sa inyo. Tapos meron siyang edges. Yung edges niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So pag hinati mo sa dalawang kalahati, tig-3 siya. So, isang main edge piece, tapos dalawang extension. Tapos, meron din siyang 4 na corners. Tapos, yung corner piece niya mismo, nasa loob. 3 po ang kulay niyan. Okay? 3 talaga ang kulay. Etong mga to, outer shell yan. So, outer shells, itong outer shell para sa center, itong outer shell para sa corner piece. Kaya may butas yan para makita nyo yung kulay sa loob. Kasi pwedeng maiba yung kulay sa loob pag ginulo na natin to. Tapos iba rin yung kulay niya nung outer shell, iba rin. So ito ganun din. Pwede maiba yung kulay, yung outer shell, iba rin ang kulay. Pag ginulo na natin siya. Okay? So, ang pagpihit nito, ganito. 90, 180. So, 180 degrees po siya. Okay? 90, 180. So, dahil sa 180 degrees po siya, maski na R, pero ang ginawa natin, pabaliktad, 90, 180. O kaya pag R prime, pero ginawa natin pabaliktad, 90, 180. Pareho lang po ang result kasi 180 degrees po siya. Kaya pag nakalagay po ay R, pero ang pagpihit ko ay pabaliktad, pa R prime, okay lang po yun kasi pareho lang po ang result. Kasi 180 degrees po. Okay? So, 90 degrees, 180 degrees. Okay? So, itong pula nasa ibabaw. Okay? Tapos, pabaliktad naman, 90, 180. So, itong pula nasa ibabaw. Ayan yung blue niya. So, balik na natin. Okay? 90, 180. Ito yung blue niya. Ito yung red. Pabalik natin. Pagbaliktad naman, 90, 180 degrees. So, ito yung pula, ito yung blue niya. Okay? So, pareho lang po ang result. Tapos, para lang siyang 2x2. Ayan. Ang pagpihit niya. Okay? Yung cut niya, 2x2 lang. Tapos, ito, ang pag-ikot nito, 180 degrees nga. Pero, kung ipapalit nyo yung mga piraso nito sa kabilang piraso, hindi po pwedeng magkadikit o magkatabi. Ito at saka to, hindi po pwede magkatabi na pareho yung pipihitin. Kasi yung terminal dito o yung mga ipin niya tatama. Kaya dapat isang edge apart o isang edge ang pagitan. Dito ang pihit.
kung magpapalit kayo. So, ito, kung naka-forward slash siya na position, i-align nyo lang tong axis niya. Ito dapat naka-forward slash din. Yan, nakaganyan din. Tapos naka-align yung axis niya. Para pag pinihit nyo, ayan, ganyan siya. Okay? So, yun ang isang paraan para magulo tong cube na to. Tapos, ito rin yung dapat yung tandaan nga pala, yung pattern. Kung titignan nyo, meron siyang pattern eh. Itong dalawa, puti, pareho ng kulay. So, ito yung kalahati ng edge pieces. Ang kalahati ng edge pieces ay merong main edge piece, at saka dalawang extension. Extension edge pieces. Okay? So, ang pattern niya, itong dalawa, pareho ang kulay. Tapos itong dalawa, hindi. Itong dalawa, pareho ang kulay. Itong dalawa, hindi. Itong dalawa, pareho ang kulay. Itong dalawa, hindi. Itong dalawa, pareho ang kulay. At itong dalawa naman, hindi. Okay? So, ganun po siya. Ngayon, yun po ang pattern niya na dapat natin buuin o gawin para mabuo siya. Halimbawa, itong dalawang pares na lang ang natira. So, kailangan makabuo tayo ng ganyang pattern para pag inikot natin, naka-forward slash to, ito rin, forward slash, para pag inikot natin ganun, yan, mabubuo siya. Okay? So, ganun dapat. Tapos, ipapakita ko nga yung loob sa inyo. So, kailangan buksan ko to. So, buksan natin. Yan. So, itong extension edge piece nga pala, nakita niyo yan, niliha ko na yan. Hindi talaga yan ganyan. Ang dulo niyan ganito. Diretsong ganyan. Yan, no? Nakita niyo? Yan. Ganyan siya. Diretso. Kaya lang, niliha ko, pinabilog ko. Kasi, kung hindi ko siya binilog, ang nangyayari, balik muna natin to. Ang nangyayari kasi, so, ito, no, yung dulo niyan dati ganito. Yan, ganyan. Ganyan ang dulo niyan, diretso lang ang ganyan. So, yung dulo nito, tsaka dulo nito, pag inikot mo siya, nagtatama. Kung hindi naman dito nagtama, dito, tatama. Dito, tatama. Kaya dito, makokontrol nyo kasi nakikita nyo eh. Pero yung dito, yung sa ilalim, hindi nyo nakikita. Kaya minsan, o madalas, tumatama siya. Kaya hindi nyo maikot. Hindi maikot kasi sumasagi. Pag pinilit nyo, sasabog siya. Okay? Kakalas yung mga peraso niya. O kaya, minsan naman, pagpihit yung ganon, hindi lang basta tumatama, kumakawit na. Ito, pumapasok dito. Ito naman, papasok dito. Kakawit sila sa isa't isa. Kaya pag pinilit nyo, sabog talaga lahat. Okay? Yan po ang problema sa cube na to. Okay? Sa ano na po yun, sa pag-design ng product na to. Kaya, konti lang po ang gumagamit nito o naglalaro nito kasi nga dahil dun sa pag-design ng product niya hindi po maayos. Okay? Pero yun lang po ang problema. Kaya ang ginawa ko, niliha ko po siya. Niliha ko po ng konti. Ayan. Kaya pag ginanon mo, ayan, tumama man siya. Ayan, no, kita niya. Tumama man siya, dudulas na lang yan. Di ba? Dudulas na lang yan. Di ba? Mas okay na siya. Yan, di ba? Kaya lang, ang payo ko lang, huwag niyo masyadong lilihain. Kailangan konting-konti lang. Kasi yung haba niya, una hanggang dito. Yan, dyan, nakita nyo? Hanggang dyan ang haba niyan eh. Ito. Yung haba niyan hanggang dyan. So, sa sobrang excited ko, naliha ako ng naliha, umiksi. Ang problema, pag umiksi, pag inikot nyo to, nalaman ko na lang yan, nung na-discover ko na lang, nung inikot ko to, may biglang tumalsik na ganun. Kasi yung kapit, para sa terminal niya, yan sa ipin na yan, nawala na. Ibig sabihin, umiksi. Yung kapit umiksi, ayan pwede siyang mabilis matanggal. Kaya dapat, yung pagliha nito, konting-konti lang. Konting-konti lang, yung haba niya, ganun pa rin, pero bumilog lang siya. Ayan bumilog lang. Okay, pero yung haba, ganun pa rin dapat. Bumilog lang. Yung bilog, para lang pagka inikot nyo ng ganyan, pag sumagi, dudulas lang. Okay? Okay pa rin to. Walang problema. Kaya lang, from time to time, pagka inikot ko to, may biglang nagpa-pop out. Oo, minsan lang naman yun. Okay?
So, yun lang ang payo ko sa inyo. Pagka lilihain nyo, konting-konti lang. Basta bumilog lang, ayos na yun. Yung haba hanggat maaari, wag nyong bawasan. Yung bilog lang. Bilog na ganun lang. Okay? So, yun lang. Tapos ngayon, papakita ko sa inyo yung loob. Yan, pakita ko sa inyo yung loob. So, ito yung mga extension edge pieces niya. Tanggalin muna natin. Okay? So, ito naman yung outer shell. Itong outer shell niya para sa center. Yan. May butas siya para makita niyo yung loob. Kasi yung loob, pwedeng maiba yung kulay pag ginulo na. So, ito yung outer shell niya para sa center. Ito naman yung outer shell para sa corner piece. Ito, corner piece yan. Mamaya tatanggalin natin yan. Papakita ko sa inyo. So, ito, tanggalin muna natin to. Yan, teka. Yan. Tanggalin muna natin yung mga okay. Tanggalin muna natin. Yan. Okay. So, ito yung mga extension niya. Extension ng edge pieces. Yan. Okay? Okay. So, yan yung loob niya. Okay? Para siyang 2x2x2 na Rubik's Cube. Pabilog po yan. Bilog po siya. Bilog. Okay? Tapos, may mga butas. Yung mga butas po, yan, katulad yan, doon pinapasok yung mga edge pieces. Yan, yung extension niya, yung main edge piece. Yan o, main edge piece to eh. Yan, main edge pieces yan. Tapos, ito yung extension niya. Yan, pinapasok yan. Okay? So, ito ngayon yung core niya, yung gitna niya. 2x2 po yan. 2x2 bilog. Dito puti. Ganun din, kung ano kulay nung sa 2x2, yung color scheme niya, pareho lang. Okay? So, pag ginulo natin yan, magugulo din ang kulay niyan. Pero ang pag-solve niyan, parang sa regular 2x2x2 din. Okay? So, yan ang loob niyan. Okay? So, ngayon, babalik na natin. So, balik natin. Teka, balik muna natin yung extension para mailagay natin yung mga outer shells niya. Okay, yung outer shell. Outer shell para sa center, outer shell para sa corner. Papakita ko nga pala sa inyong corner piece. Teka, tanggalin natin ng isa. Ito mismo ang corner piece niya. Ayan. Yan yung kanto. Tatlo po ang kulay niyan. Puti, green, orange. Yung iba, syempre iba rin ang kulay. Pero kadalasan ng corner, di ba tatlong kulay? So, yan. So, yan talaga. Ito talaga yung corner piece. Okay? Tapos yung nasa labas, ito. Yan, may butas na yan. Yan yung outer shell niya. Ito. Yung nandito. So, ito, at saka yung nandito. So, pwede maiba kulay niyan. Tapos yung nasa loob, iba rin ang kulay. Pampagulo, kumbaga. Dagdag hirap. Pero hindi naman siya actually mahirap kung hindi matagal. Matagal gawin kasi maraming proseso, mahaba. Kaya nga hinati ko sa 7 part o 7 parte yung tutorial na to. Kasi sobrang haba nung sobrang haba yung proseso niya. Lalagpas ng ewan ko lang kung lalagpas ng sigurado lagpas ng 1 oras, pero hindi ko sure kung lalagpas ng 2 oras. Depende kasi minsan sa kaso, minsan mabilis ma-solve, minsan mas matagal. So depende rin, di ba? Kaya balik muna natin tong yung mga extensions, mga edge extensions. Yan. So ito balik din natin. Yan. Okay, mabilis lang naman i-assemble to pag natanggal. Hindi siya ganun kahirap i-assemble. Tapos nilagyan ko ng langis, pero yung langis na nilagay ko ay nilagyan ko ng petroleum jelly. Kasi gusto ko sa twisty puzzle na to, yung malapot, para siya pag inikot mo, para siyang butter, parang mantikilya. Parang pag inikot mo, para siyang butter. Ganon. Tsaka nakadikit siya, nakadikit na ganon. Kahit papaano, hindi siya basta magpa-pop out. Okay, tsaka mas smooth siya. Kaya unang bili nyo dito, talagang talagang hilaw na hilaw. Napansin ko nga yung mga twisty puzzle ngayon, pagka bumili kayo, bago, hilaw siya. Yung kailangan aayusin nyo muna. Aayusin yung tornilyo, yung spring niya. Tapos yung bawat peraso niya. Parang, kailangan
gamitin ng gamitin. Yan lang napansin ko, parang ano, pero yung mga ibang 3x3x3 na ano, na Rubik's Cube, ayun, madalas nakakondisyon na yun eh. Itong mga twisty puzzle, mga ganitong twisty puzzle, eh ano, madalas kailangan ikaw pa magkukondisyon. Dati hindi naman eh, dati pagbili mo nakakondisyon na eh. Madulas na siya, malambot na, maayos na ikutin, wala nang problema. Ngayon napansin ko, ano, kailangan ikaw pa mag-ayos. Siguro dahil sa mas mahal ang bayad, labor kasi. Pagka lalagyan nila ng langis, diba, aayusin yung tornilyo, yung spring, eh ano pa yun, dagdag oras yun. Kaya pag dagdag oras, syempre dagdag sahod. Eh pag dagdag sahod, tataas lalo yung presyo ng mga twisty puzzle, ng mga cubes. Kaya tingin ko, ngayon basta na-assemble na, ayos na eh. Hindi na nila pinapolish eh. Yan ang madalas na sa twisty puzzle yun eh. Pero sa mga Rubik's Cube, madalas nakakondisyon na. Okay, wala nang problema. Eh dito, ikaw pa magkukondisyon. May nabili nga ako eh, sobrang gaspang talaga. Ayan, okay. So, yan siya. Okay, ano pa ba maidadagdag ko dito? So, pag tinignan nyo, para lang siyang 2x2, oh. Tignan nyo. Diba? 2x2x2. Ayan, oh. Ayan, diba? 2x2x2 na Rubik's Cube lang. Okay? So, may proseso ang pag-solve niya. Una, at saka ano nga pala, shape shifter nga pala to. Nagbabago ng anyo. Pero hindi naman magulong-magulo kasi hindi pwede. Kasi mag-iipit-ipit yung mga terminal niya. Kaya hindi pwedeng magulong-magulo. Pagka pinilit nyo, pag inikot nyo, pinihit nyo mahigpit, kasi ano na, nagulo na. Pag pinilit nyo pa, sasabog siya. Hindi nyo na maiikot. Malalak na siya, tapos pag pinilit nyo, sabog na. Kaya yung shape shift niya, limitado lang. Okay? Limitado lang siya. Kaya yun, unang ano, sa part 2, so part 1, introduction, ito na yun. So sa part 2, gagawin natin yung, ito, pagsasamahin natin yung main edge piece, saka yung extension edge pieces niya. Gagawa tayo ng kalahati ng edge piece niya. Bubuuin natin yun. Tapos sa part 3, gagawin natin yung dahon, itong outer shell. Itong outer shell kasi, itong outer shell para sa center, itong outer shell para sa corner. Pag pinagsama mo, para siyang dahon, leaf. Tapos pag pinagsama mo yung 4 na dahon, para na siyang clover leaf. 'Di ba? So, yun yung susunod na gagawin. Pagkatapos yung center, pagkatapos pagsasamahin yung edge pieces, lalagay rin sa tamang lugar niya. Tapos yung mga dahon, lalagay sa tamang lugar niya. Tapos yung corner piece na or pieces na. Aayusin yung permutation at saka orientation. So, medyo mahaba yung process. Lalo na doon sa pagbuo ng main edge piece saka nung extension. Yun ang pinakamahabang proseso sa lahat. Okay? Yung may pattern. Kailangan may pattern po. Okay? So, okay. Pwede na natin siguro guluhin to para sa part 2. I-assemble na lang natin. Gagawin na natin. So, guluhin na natin to. Okay? So, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.